So, simple lang yung title ng message natin for today. Ayan. So, ang title nito ay Why is the Bible so important? Bakit ba sobrang halaga ng Bible o napaka-importante ng Bible sa buhay natin? Merong isang nanay, ang tinatry niya sana na kumbaga parang magpasikat doon sa pastor na bumisita sa kanila. Sabi nung nanay sa kanyang anak, sabi niya, anak, ipakita mo nga kay pastor kung anong favorite na libro ni nanay. Dali, ipakita mo. Tapos edi pumunta yung anak doon sa kwarto. Ang dala-dala, catalog ng Avon. so hiyang-hiya yung nanay kasi kitang-kita yung nung anak na hindi naman Bible yung favorite niya, kundi Avon na catalog. Diba? So, sino sa inyo ang kagaya nung nanay na yon? Diba? Na ang mas favorite nyo ay Harry Potter, catalog ng Avon, ng MSE, Nathaniel. Naabutan nyo pa ba yun? Natasha, ayan, di ba? So, minsan kasi, mas gusto nyo yun, di ba? Pero, again, sana, tayong mga Christian, at tumanggap kay Lord, mas gusto natin ang Bible. Di ba, naalala nyo yun? Nung kinuwento ko sa inyo si Tony Gonzaga, nag-vlog siya, kung ano daw yung mga books na favorite niya, parang in-exhibit niya lahat. Then, sa dulo, ang pinaka-favorite niya pala ay Bible. Tapos, nung bata pa daw siya, niloloko niya yung tatay niya, na kunwari binabasa niya yon. Pero, ang ending, di ba, nalaman niya na hindi pala yung tatay niya yung niloloko niya, kundi sarili niya. Tapos, nung totoong binuksan niya na yung Bible at nabasa niya, kahit kailan daw, hindi niya na sinara yun. Kasi ang ganda-ganda ng Bible, tapos sobrang pinapakita nun kung ano ka, 'di ba? Kung gaano ka kamahal ni Lord and paano kang maligtas. Okay? And alam niyo sa sa Christian world o sa buong mundo, alam niyo bakit daw nagkakaroon ng mga problema ang mga tao? Kasi ito lang, dalawa lang ang dahilan. We don't pray enough and we don't read the Bible enough. Yan. Alam mo bakit may problema ka? May suliranin ka? Kasi dalawa lang ang posibleng sagot. Hindi ka nagpe-pray enough, hindi mo rin binabasa yung Bible mo. Naalala nyo yung sinabi ni David Hernandez na kapag may problema tayo, di ba, parang kagaya ng doktor, kunwari may sakit ang isang pasyente o ang isang tao, Dok, may sakit po ako. Ang unang tatanungin ng doktor, basic. Di ba? Nakakatulog ka ba ng maayos? Kamusta naman ang pagkain mo? Regular ka bang umiinom ng tubig? Araw-araw ka bang nag-ehersisyo? Di ba mga basic pa lang? Hindi yung kung ano-ano na agad na complex na na question ang tinatanong, kundi basic. Parang ganun din sa buhay natin. Alam nyo bakit nagkakaroon ng problema? Kasi basic, yan yung nami-miss out natin. Pero alam nyo, kapag lagi nyong nagagawa yan, read your Bible, pray every day, di ba? 99% ng problema nyo masosolusyonan. Diba? Sabihin nyo nga, wow! Diba? Ganon ka excellent, ganon ka amazing ang Bible at ang prayer na sinusolusyonan niya bawat problema mo. Kaya example, diba, kino-commercialize sa inyo ang Bible at prayer. I-avail nyo na. Diba? I-purchase nyo na, kunin nyo na, i-grab nyo na. Diba? Kaya naman, dapat po ay maging people of the Bible tayo. Tapos yan, merong mga quotation lang ako nababanggitin na oo nga naman, may point. Ayan, regarding sa Bible. Sabi dito ng unang quotation, sabi, a Bible in the hand is worth 2 in the bookcase. And someone else said, a Bible stored in the mind is worth 12 stored in the bottom of one's trunk. Diba? Na which is totoo naman. Diba? Na ang Bible na binabasa ay mas 'di ba? Kumbaga parang mas maraming nagagawa kaysa naman sa tinatago lang na Bible. Kaya ngayong umaga na to, tanungin niyo yung mga sarili niyo. Ang Bible niyo ba ay regular na nababasa o naalikabukan na? 'Di ba? Kaya minsan 'di ba ganun tayo nagbibigay tayo ng Bible. Ngayon nasa sa tao na lang kung babasahin niya o gagawin niyang display doon sa tokador nila. 'Di ba? Pero bawat isa sa atin ngayon, regular na binabasa nyo ang inyong Bible. And sabi nga dito, may mga quiz, 'di ba? Ang
mga Bible quiz. Sabi dyan, which of the following aren't in the Bible? Ano ang mga, sa mga sumusunod, ano yung mga kataga na wala sa Bible? Una, cleanliness is next to godliness. Sunod, God helps those who help themselves. Sunod, confession is good for the soul. Sunod, we are as prone to sin as sparks fly upward. Tapos, money is the root of all evil. Pero sabi nga, tapos honesty is the best policy. Akala natin verse yan noon, di ba? Sabi, though these are all true or partially true, none of them is in the Bible. Pero alam nyo, yung iba, akala talaga nasa Bible yan. Akala nga nung iba, ang nag-preach daw ng Sermon on the Mount, si Billy Graham. Akala din ng iba, si Sodom at Gomorrah, mag-asawa, di ba? Kaya maraming mga tao illiterate sa Bible, di ba? Pero bawat isa na nakikinig nitong boses ko, sana basahin niyo po ang Bible ninyo. Sabi nga, we have learned to treat man's opinions with as much respect as the Bible. Kahit nga sa bahay pa lang, di ba? Huwag na tayong lumayo. Di ba? Kunwari, gabi, sasabihin ng nanay mo, "Uy, Jacel, huwag kang magwalis. Masama yan." Di ba? Pero parang pag tiningnan mo sa Bible, nasan yung kasabihan na yon? Di ba? Pag may patay, bawal maligo. Nasaan? Di ba? Sabi, we have learned to treat man's opinions or tradition with as much respect as the Bible. Alam nyo bakit may mga kasabihan na tradisyon o nakaugalian na ang tibay, ang tatag, ang tigas? Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Pero alam nyo, kapag nagbabasa tayo ng Bible, lahat ng mali sa buhay natin, i-drain ng Panginoon, tatanggalin ni Lord. Mawawas tutuloy ngayon ang iyong buhay. Amen? Ako dati, akala ko okay lang na mag-white lies. Okay lang na magsinungaling. Basta't sa ikakabuti ng tao. Pero pag nakabasa ka ng Bible, liars go to hell pala. Di ba? Sabi ng Bible, ang mga sinungaling pupunta sa impyerno. Di ba? Kaya naman ikaw, syempre magtitino ka tuloy. Di ba? Lahat ng mga kasinungalingan mo, i-confess mo kay Lord, isasorry mo kay Lord, and i-goal mo na, sige na nga, hindi na ako magsisinungaling. Okay? Sabi naman ni D.L. Moody, the scriptures were not given for our information, but our transformation. Isa rin yan sa totoo sa Bible. Na ito, hindi lang to binigay para ma-inform tayo, kundi binigay ang Bible for us to be transformed. Amen? Naintindihan? Unawaan? Kaya naman, dapat, sabi mo nga sa katabi mo, dapat mabago ka. Kasi di ba, may mga tao, ginagamit lang ang Bible para tumalino. Para ipakita sa mga tao, hoy, magaling ako sa Bible. Di ba? Maano ako. Di ba? Kaya kahit nagmumura, di ba? Kahit may mga sinasabing ganito, di ba? Ang yabang niya sa Bible. Pero hindi. Dapat mabago tayo. And sabi nga, no matter how many times you have been through it, let it go through you. Kahit ilang beses, sabihin natin, ilang beses mo nang nabasa, pero wag kang titigil. Sabi, let it go through you. Hayaan mong mag-penetrate sa buhay mo. Hayaan mong hugasan ka. Hayaan mong makita tayo yung sinasabi ng Bible. Diba? Sabi nga, hindi daw tayo natatapos sa pag-aaral ng Bible hanggat hindi pa nakikita yung author. Sino yung author? Si Lord. Hanggat hindi ka pa, wala ka pa kay Lord, hindi ka pa pumunta sa langit, hindi ka pa matatapos sa Bible. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, natapos ko na yan. Di ba? Kaya nga tayo, ano nangyayari? Kunwari, pag natapos mo na yung ang salita ng Diyos, ay, bili ako ngayon ng magandang balita Biblia. O pagtapos mo na yung magandang balita Biblia, ay, bili ako ng NLT. Di ba? New Living Translation. O tapos mo na, ay, bili naman akong Amplified Version. Ay, bili naman akong NASB. Ay, bili naman akong HCSB. Di ba, itatry mong lahat. Di ba, kasi ikaw, talagang meron kang gutom at uhaw. Di ba, hindi ka nag-ano, kaya nga yung mga tao na sawa sa Bible agad, hindi pa nila talaga nababasa ang Bible na totoo. Yung mga ayaw sa Bible, hindi pa nila alam talaga. Hindi nila kilala. Di ba, si Lord pa. Pero yung mga may gutom, talaga namang bilin ng Bible, aral ng aral, basa ng basa, yan. Yan ang mga totoong nakapagbasa na ng Bible. Kaya alam nyo, ang Bible,
ano lang, equivalent yan. Kaya nga na-remind ako nung nag-Holy Bible Day kami sa Itaas Elementary School. Nakakatuwa mag-share doon. Napaka, kumbaga parang in order. Di ba? Talagang pag pinapila mo. Di ba? Talagang buong nakikinig. Tapos lalo nung, tas ang saya na nanggaling sa principal mismo, yung kwento ng master's bedroom. Ang galing. May isang tao, tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay at kumatok ang demonyo. Tuk, tuk, tuk. Sino yan? sa part ko, pag kami nagkukwento, alam niyo ba? Di ba, yung sa principal talagang malumanay. Ay, ikaw lang pala. Pero nakaka-proud, nakakatuwa na sa principal nang galing yung kwento ng master's bedroom. Kasi si Ma'am Mandap yung yung principal ng IES. Tas sakto, inalaw niya na magkaroon ng Holy Bible Day doon. Tapos, yun nga, sa conclusion noon, na-remind ako na, sabi kasi doon sa altar call, kapag daw tinatanggap natin yung Bible, para din daw nating tinatanggap si Jesus. Kasi di ba yung word, si Jesus yon. Di ba sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So si Jesus yon. Kaya halimbawa, nag-a-aspire ka na matouch mo yung invisible God. Di ba? Ayan yung Bible. Di ba? Yan na yung tangible. Di ba? Kung gusto mo na mahawakan si Lord, paghawak mo yung Bible as if hawak mo si Lord. Di ba? Kapag minamahal mo, hinahag mo, binabasa mo yung Bible as if kinikilala mo si Lord. Di ba? Nang personal. Di ba? Naintindihan nyo? Kaya dapat makabalik tayo sa pagbabasa natin. Ugaliin nating magbasa ng Bible. And sabi nga, God's Word is like salt in the back of your car in the winter. It's a lot more useful when you take it out and apply it. Social, wala naman tayo winter ngayon. Ayan, pero yun nga, mas lalo tayong nagbe-benefit kapag ina-apply natin. And sabi nga, we get more out of the Bible when we let it get into us. Naintindihan nyo ba yon? Na mas marami tayong nakukuha sa Bible kapag pinapapasok natin yung Bible. So basahin natin ng sabay-sabay yung mga verses natin ngayong umaga na to. Una, 2 Timothy 3:16 to 17. 1, 2, 3, go. Yan. Tatandaan niya, pag yung breath, may E, breath ang basa doon. Kapag walang E, breath. Okay? So, English. English subject. Ayan. So, yun yung breathe yan. God, breathe. Yan. Tapos, sunod naman, Hebrews 4:12 to 13. 1, 2, 3, go. Creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes of Him to Him. Then last, Romans 15:4. 1, 2, 3, go. For everything Ayan. So ngayon, meron lang tayong tatlong pag-aaralan na bakit ang Bible is important. Okay? Ano nyo agad? Isulat nyo na agad, ilagay nyo na agad sa puso nyo. Una, the Bible equips us. Okay? Pangalawa, the Bible expose us. Pangatlo, the Bible encourages us. Okay? Tapos exposes us. Okay? Una, equips us, exposes us, encourages us. Okay. So, ang una, the Bible equips us. Yan. So, yun nga yung mababasa niya sa 2 Timothy 3:16 to 17. Na ang Diyos, ginagamit niya ang Bible para i-ready tayo, i-equip tayo sa lahat ng mga for every good work. Ano ibig sabihin ng every good work? Sa lahat ng mga mabubuting gawa. Ito yung halimbawa, kapag kunwari pananay ka na, di ba? Ikaw ay may asawa na ngayon, tapos pinaplano nyo na magkaroon na ng anak.
And ang mag-e-equip sa'yo, di ba, sa pagiging nanay, walang iba kundi Bible. Di ba? O pag-graduate ka na ngayon, magiging working ka na. Di mo alam paano ba maging working. Ang mag-e-equip sa'yo, ang magtuturo sa'yo, walang iba kundi ang Bible. Di ba? Paano maging anak? Paano maging asawa? Magpapakasal na kasi ako. Paano maging trabahador? Mababasa sa Bible. Di ba? Kaya tayo, hindi tayo clueless sa buhay na ito. Na paano tong ganito, paano ganyan. Kasi ang Diyos nagbigay ng manual, ng instruction, ng guide, ng lamp, ng light. Di ba? Nang sa gayon, hindi tayo mamuhay ng walang direksyon, hindi tayo mamuhay ng bulag, hindi tayo mabuhay sa kadiliman. God uses it to prepare and equip. Ayan yung sub-point ng ating main point. Yan, pakinext natin. Yan, God uses it to prepare and equip. Diba? Sabi nga dyan, the fact that Scripture is literally God-breathed, yan, breathed out by God's own speech, does not negate the active involvement of the human authors. Hindi ibig sabihin ng yung galing sa Diyos, hininga ng Diyos, ay wala nang nagsulat. Kaya yung mga pilosopo, di ba? Hindi ako naniniwala sa Bible kasi sulat lang naman yan ng tao. Hindi. Sulat ng tao, written by men, pero inspired by God. Di ba? Kasi yun yung nila, parang nilalaban. Sulat lang ng tao yan. Di ba? Pero isipin nyo maigi, basahin nyo muna kasi bago kayo mag-critic. Genesis hanggang Revelation. Masusulat ba ng tao yun? Di ba? Nang ganun katalino, basahin nyo nga ang Job. Di ba? Job pa lang, di ba? Ang tindi na. Saan nanggagaling ang Di ba? Saan ang storage ng snow? Di ba? Sinong nagsabi sa sa dagat na hanggang dito ka lamang? Saan nagtatago ang buwan kapag araw? Di ba ang galing ng Job? Parang kala mo scientist yung nagsulat. Bakit? Kasi Diyos yun, inspired by God. At ito pa, ang author ng Bible, 40, 40, hindi magkakaibigan, hindi magkaka-chat, hindi magkaka-Facebook, pero iisa ang sinasabi tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. O di ba? Mangmang na lang ang makakapagsabi na tao lang ang nagsulat nun. Kaya nga di ba sabi ng Psalms, hindi ako nagsabi nun nung mangmang. Sabi ng Psalms, the fool says in his heart, there is no God. Di ba? Kaya ang kanilang araw ay April 1. Fool's Day. Kaya, di ba? Yun nga, kumbaga parang kung may verse ng ganon, yun sa Psalms, di ba? Pero yun nga, kung ikaw ay Kristiyano, nabasa mo tong Bible na to, talagang hindi ka maniniwala na sulat lang ng tao, kundi sulat ng Diyos. Di ba? Kaya naalala niyo yung kwento ni Ate Beck? Lahat ng mga atheists, gumawa ng yung pagsasaliksik. Ipoprove natin na mali ang hindi totoo ang resurrection. Ipoprove natin na hindi totoo yung Jesus na yan. Pero sa pag-aaral nila, sa pagsisiyasat nila, sa pagre-research nila, na-met nila, di ba? Si Jesus. Kaya ang ending nila, nagiging Christian sila. Di ba? Kumbaga parang nagiging sila, mananampalataya ni Jesus. Kasi ganun, whenever you meet Jesus, kapag ikaw na-encounter mo si Jesus, you will never be the same again. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, ganyan yan noon. Hindi yan naniniwala sa Diyos. Ayan. Ano lang ang alam niyan? Bote ng alak. Diba? Games lang ng games yan. Pero ngayon, diba? Ang alam natin ay mamuhay na sa kalooban ng Diyos kasi alam natin ang Bible. And sabi, but it does affirm, balik tayo, that God is fully responsible for His Word. Sabi Scripture is true, reliable, authoritative, permanent, and powerful because it comes from God Himself. Kaya diba kung question mo ang authenticity, ang accuracy ng Bible, pag-aralan mo munang maigi. Diba? Kasi yan ang talagang magandang regalo na ibigay sa atin, diba, ng Diyos para kilalanin ang Panginoon. Sabi nga ni J. John, wala daw, diba, libro na authoritative kundi ang Bible lang. Diba? Para makilala mo ang Diyos. Okay? Kaya sabi nga, the reason that the Bible is important more than any other reason is because it is God's Word to us.
'Diba? At kung halimbawang, kunwari ito, salita siya ng Diyos. Papansinin mo, hindi. Papansinin mo. Kasi Diyos yan eh. 'Di ba? Kaya halimbawa, yung kunwari pag Mac Friends, o kaya naman yung youth, tumatayo doon sa stage, doon sa Holy Bible Day, may mga nagdadaldalan na mga kahit kakaunti, yung mga tinitignan yung ganito, yung ganyan, ganon. Pero nung principal na ang tumayo, meron akong ikukwento. Tungkol siya sa, diba? Parang Charo Santos. Tungkol siya sa, tahimik lahat. Di ba? Kahit kami, tahimik. Di ba? Elementary, tahimik. Bakit? Principal yun eh. Di ba? Isipin nyo maigi. Ito, Diyos ang nagsasalita nito. Di ba? Kaya gano'n nyo pagkakatiwalaan, gano'n nyo papakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga di ba, kapag nandito yung MC, lagi niya pinapaalala, turn off your phone, makikinig tayo ng Word of God, wag mo akong daldalin, makikinig tayo ng Word of God. Kung iihi ka, umihi ka na kasi makikinig tayo ng Word of God. Kasi it is God's Word to us. Salita ng Diyos yan, kaya dapat ay pakinggan. Kasi maghahanda sa'yo yan, mag-e-equip sa'yo yan. Diba? The reason why, diba, nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay is because hindi natin binabasa ang Bible. Natatawa ko kasi si Jo, diba, nanganak na si Ten. Nanganak na si Jo. Nanganak na si Ten. Diba? Ang pangalan ng kanyang anak ay si Yosh. Diba? Tapos ngayon, di nanganak na, maya-maya, nag-chat sa GC namin, sa Maglaya, "Hoy, naiyak siya, anong gagawin ko?" Parang tawang-tawa kami, nag-smile kami, parang, naiyak, anong gagawin, di ba? Kalungin mo, sabi nila, Pastor Mon. Parang iniisip ko dito, every time na we pasok the parenting, we enter the schooling, we enter the college life, di ba? Papasukin natin ang lugar ng pagtatrabaho, kailangan educated tayo. Amen? Amen? Kasi kailangan inaaral mo muna. Ngayon, maaaral mo, ma-equip ka sa pagbabasa ng Bible. Di ba? Halimbawa, sa mga mag-a-apply, ano ang laging tip sa mga mag-a-apply? Diba? Mag-a-apply po ako dito sa Remax. Diba? O ngayon, paano na mapadali ang iyong pag-a-apply sa Remax? Magsa-search ka. Ano nga ba ang Remax? Ano ang background ng Remax? Ano ang kumpanya ng Remax? Ito ba ay parlor? Ito ba ay bentahan ng gamot? Di ba? Para nang sa gayon, pag in-interview ka, may alam ka. Di ba? Bebenta mo sarili mo. Dahil po kayo ay ganito, ganyan-ganyan. Dahil po ako ay madaldal, kaya ko pong ibenta ang lahat ng property nyo. Di ba? Ano pala kayo? Ganyan-ganyan. Di ba? Kaysa yung, mag-a-apply po ako dito sa bangko. Di ba? O anong mga marunong po ako magmekaniko, ganyan. Mali ata yung pinasok mo, ganyan. Kasi bangko, dapat marunong pa ako magbilang ng pera in just 1 second, nakaka-million po ako. Diba? Pasok ka na. Money counter ka na. Diba? Dapat alamin mo para nang sa gayon, hindi ka magka-problema. Diba yung mga magpapakasal dyan, basa kayo ng Bible. Kasi baka mamaya, pag nagpakasal kayo, mag-away lang kayong konti, wala na tayo. Diba? Kailangan mabasa mo muna yung tungkol kay Hosea tsaka kay Gomer. Mabasa mo yung sinasabi ni Paul na you, husband, love your wife as Christ loved the church. Diba? O ikaw babae, bago mo sigawan yung asawa mo, kailangan mabasa mo muna. Wife, submit to your husband. Diba? Kasi ang mga paraan ngayon, paraan na ng sarili. Diba? Paraan ng mga nababasa sa ganito, napapanood sa TV, naririnig kay Vice Ganda. Hindi. Diba? Isipin niyo sa babae pa lang. Sa babae, ngayon, ang uso, magluto ka dyan. Sabi sa lalaki, maglaba ka dyan. Diba? Pero pag nabasa niyo yung kay Sarah, diba sabi ng Bible kay Sarah, at si Sarah willing siyang tawaging Panginoon, si Abraham. Grabe, no? Yung asawa niya, Panginoon niya. Ibig sabihin, ganun ka-submissive ang babae noon. Hindi yung ngayon, babae ngayon. Di ba? O yung lalaki ngayon, hindi rin nababasa na kailangan pala mahalin ng asawa. As Christ loved the church. Paanong mahalin ni Jesus ang church? Binibigay ang lahat. Di ba? Ngayon, asin.
Wala asin. Magtrabaho ka. Di ba? Ano, magic sarap? Sa akin mo pahingan. Suntok agad. Di ba? Hindi kasi nababasa ang Bible. Amen? Oh. Mga estudyante, sige, project, quiz, exam. Hindi na mag-pray, hindi na magbasa ng Bible, hindi na na-attend ng gawain. Hindi nyo ata nabasa sa Ecclesiastes. Sabi nun, remember your Creator in the days of your youth. Di ba? O ito, favorite to ni John Rex. Ang labis na pag-aaral ay pasakit sa katawan. Joke lang. Hindi kasi minsan yun ang ginagamit na verse para mag-cutting eh. Di ba? Kaya, ang labis. Dapat, yun nga, mabasa natin. Mabasa ng lahat. Di ba? O, mga anak, todo sigawan ng magulang. Sabi ng Bible, mga anak, igalang ninyo ang inyong magulang sapagkat ito'y may kalakip na pangako. Di ba? Anong sabi ng kalakip na pangako? Pag ginalang mo daw ang magulang mo, hahaba buhay mo. Amen? Hindi pansit ang sikreto sa mahabang buhay, kundi pagsunod, paggalang sa magulang. Kahit nga yung pansit, pampahaba daw ng buhay, wala sa Bible yun eh. At sinabi ng Diyos, kumain ka ng pansit, Mira, hahaba ang iyong buhay. Di ba? Wala. Di ba? Kailangan igalang ang magulang. Amen? O sa mga magulang, sabi ng Bible, di ba? Huwag mong anong tawag doon? Yung parang, ipoprovoke yung anak mo. Di ba? Na magrebelde, magalit. Di ba? Kaya huwag kang yung parang Armalite. Di ba? Kailangan ina-affirm mo rin. Di ba? Ina-encourage yung anak mo. Naintindihan? So sa lahat ng aspeto, ang Bible ay may sagot. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano pang iniintay mo? Basahin mo na yung Bible. Ayan, di ba? Kaya tingnan mo, sabi ni John Calvin, si John Calvin, isang God's general din yan. Sabi, this is a principle which distinguishes our religion from all others. That we know that God has spoken to us and are fully convinced that the prophets did not speak at their own suggestions, but that, being organs of the Holy Spirit, they only uttered what they had been commissioned from heaven to declare. Di ba? Pinapaliwanag dyan ni John Calvin, hindi lang tao gumawa niyan. Di ba? Sinulat lang nila, pero heaven-inspired yan. Dineclare ng kalangitan. Yung Ten Commandments, sinulat ni Moises, pero Diyos ang nagsabi. Di ba? Naintindihan? Kaya nga, yan, may mga, kaya ang pinaka-term talaga dyan sa theology, isa lang ang author, si Lord lang. Marami ang writers. Yan, tagasulat lang. Amen? Amen. And para ma-equip nga tayo, di ba, kailangan natin ng Word of God. Sipin nyo maigi, di ba? Ang sinasabi ng psalmist, I am more knowledgeable than my teachers because your word is my meditation. Di ba? Mas matalino pa siya sa mga guru niya kasi bakit? Ang salita ng Diyos ang pinagbubulay-bulayan niya. Ano sabi ni Theodore Roosevelt, ni Teddy Roosevelt, ang cowboy na presidente ng Amerika? Sabi niya, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. Ang pag-aaral ng Biblia ay higit pa sa pagka-college. Di ba? Bakit? Kasi pag alam mo ang Bible, matalino kang tao. Walang bobo na tao ang nakapagbasa ng Bible. Walang mangmang. Kasi every time na ang tao nagbabasa siya ng Bible, tumatalino siya, dumudunong siya. Kaya nga sa Bible School ni Bishop, sa Sendalite Bible College noon, kahit grade 1 lang natapos mo, namatay pa teacher mo, pwede kang mag-aral ng Bible. Di ba? Bakit? Kasi kapag naman nagbasa ka ng Bible, nag-aral ka na ng Bible, tumatalino. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-aaral ng Bible, yung parang bumibilis ang pagka-gets. Sabi ko yan sa BBS, sa Boys Bible Study, bumibilis ang yung gets. Kasi ngayon, di ba, dahil nga ang daming mga, kung ano-ano mga pinapanood ng mga kabataan, pag inutusan mo, Jacel, punta ka dun sa, sa tindahan ni kuya, tindahan ni tatay, bodega ni tatay. Bodega ni tatay. Bili ka dun ng folder, yung green, short. Di ba? O, pagdating dun sa bodega ni tatay, ang binili, short. Di ba? Para kasing, alam niyo yun, kasi hindi nakakagets agad. Di ba? Pero pag ikaw nagbabasa ka ng Bible, gets mo agad. Folder.
kulay green na short ang size. Hindi yung short. Ang ganda nito, short. Anak naman. Diba? Kasi minsan, yun nga, sa mga kabataan ngayon, you need to go back sa Bible para tumalino. Okay? Yung mga tinuturo sa academics, hindi yan masama. Pero sabi nga ni Miles Monroe, di ba, ano siya, polluted yung ating curriculum. Di ba? Basta gusto ng tao ituturo. Kaya di ba, sa sex education nga, gustong ituturo. Pero ang Bible, mas tatalino ka doon pag alam mo. Diba? Tingnan niyo si Vico Soto, diba? Na-awardan. Diba? Ng, isa sa mga, si Vico Soto, diba? Yung parang hindi corrupt. Diba? Bakit? Kasi bata pa lang siya, nagsa-Sunday school na siya, dinadala siya ni Connie Reyes sa Sunday school. Kaya alam niya ang Bible. Nung naging vice mayor, diba? Hindi nirereklamo. Talaga namang matuwid. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, aral ka ng Bible. Ayan. Equip kasi siya. Pangalawa, for us to be like Jesus. Diba? Ini-equip tayo ng Bible for us to be like Jesus. Ayan. Para maging kagaya ng Panginoon. Ano ang ating ultimate goal? To be like Jesus. To be more like Jesus. Hindi to be like Pastor. To be like Daniel Padilla. To be like Catherine, Bernardo, sino pa bang mga artista alam nyo? Diba? To be like Jesus. Naintindihan? Amen? And alam nyo, sabi nga, each of us may be sure that if God send us over rocky paths, He will provide us with sturdy shoes. Sabi, He will never send us on any journey without equipping us well. Kaya ang ibig sabihin niyan dyan, inihahanda tayo na maging kagaya ni Jesus. Ang Bible, binigay yan para maging kawangis mo si Lord. Kasi alam niyo, yun nga ang originally, ang tao, dinisenyo naman yan na kagaya ni Lord Kaya nga, sabi nila, possibility and probability na si Adan, kamukhang-kamukha ni Lord. Di ba? Parang copy-paste, Xerox. Di ba? Ngayon, syempre, as the years go by, lalo nung nagkasala ang tao, na-deform ang itsura, ang kasalanan, pinapangit ang tao. Ngayon, paanong maibalik tayo sa original intention ng Panginoon? Basa ng Bible. Tindihan? Para nang sa gayon, nakakatuwa naman to si Althea, parang si Jesus. Ang bait-bait magsalita, ang lumanay. Nakakatuwa naman to si Carlos, parang si Jesus. Talaga namang gentle na gentle. Di ba? Yung parang sino sa inyo yung napapaganon na, ito si Aaron, pagkausap ko to para to si Pedro. Di ba? Ngayon, Pedro. Hanggang sa maging, pagkausap ko si Jocelyn, parang kausap si Juan. Di ba? Pagkausap ko siya, parang kausap si Judas. Di ba? Sana wag ganon. Kailangan, di ba? Kailangan malapit ka lang muna kay Jesus. Di ba? Pedro, Paul, John, okay na muna. Di ba? Pero papunta ang goal, kagaya si Jesus. Okay? Hindi si Judas. Sabihin nyo nga, Jesus. Baka mamali kayo. Judas ang sabihin nyo. Jesus. Okay? Ayan. Kaya, yun yung sinasabi. Okay? Ano pa ang ginagawa ng Bible? Number 1, the Bible equips us to live holy lives. Ayan. Para maging kagaya ni Jesus, ine-equip tayo ng Bible to live holy lives. Sabi ng Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Diba? Sekreto ng banal na pamumuhay. Sekreto para makaiwas sa kasalanan, ang Bible. Diba? Natatawa kasi nung nag-jogging kami ng mga kalalakihan, jogging kami, no? Nagja-jogging kami. Tapos, basketball na rin. Basketball. Tapos, pagpunta namin dun sa court, forma-forma kami. Tapos bigla kasing may doon, lalaki, ang pangalan niya ay si Kuya Jack. May dala siyang bike, tapos may bola siya. Ngayon, ako naman, ang friendly ko lang din naman, di ba? Nag-good morning pa. Good morning po. Good morning din, ganyan. Tapos sabi niya, dalawahan tayo. Di ba? Ako lang kasi nun. Ako lang, tapos si Gab, sino pa isa? Si Jobert, tsaka si Darna.
Ako, ikaw, si Jobert. O, sabi niya, ano tayo? Dalawahan tayo. Na-pressure akong bigla kung ano-ano na naisip ko. Pero syempre ako, forma pa rin ako. Syempre, full pack ako. Ayan, ganyan. Tapos ngayon, edi, pinasa sa akin yung bola. Sabi ko, ano pong gagawin ko? sabi, biglang sabi niya, ay, hindi ka marunong basketball. Sabi ko, hindi po eh. Sabi niya, first time ko nakakita ng Pinoy na hindi marunong daw mag-basketball. Parang gusto ko sabihin, punta po kayo sa church, marami po doon. kaya para, yun nga, edi sabi niya, sabi ni Jobert, para wala nang interview, sabi niya, pastor po kasi yan. Sabi niya, ay, pastor pa. Ay, sorry po, ganyan. Pastor, nice to meet you. Sabi niya, edi malayo po kayo sa kasalanan. Sabi niya, parang sa part ko tuloy, sabi ko, kung alam mo lang, di ba? Kung alam mo lang, kung gaano rin ako makasalanan. Parang kung Bible study ko siya, ang kasalanan naman naiiwasan kapag nagbabasa ng Bible. Tapos yun, parang at the end pero tinry ko, nakapag-shoot naman ako, mga dalawa. Ayan, so dinaan na lang sa forma, ayan, shoot na lang. Tapos, yun, parang sa dulo, nakapag-share kami sa kanya, pray namin siya, tapos pinag-pray niya yung asawa niya kasi may cancer din. Tapos yun, ang galing kasi nakinig naman siya. Sabi ko sa kanya, basta tanggapin lang nila si Jesus, yung asawa niya tanggapin si Jesus. Yung nakakatuwa kasi nakapag-jogging na kami, nakapag-basketball pa, nakapag-share pa, di ba? Kaya yun yung wow, praise God. Di ba? So, kaya yun yung sinasabi dito, para makaiwas sa kasalanan, hindi naman yan automatic, uy, pastor ka, banal. Di ba? Walang kasalanan yan. Di ba? Ayaw nang ipasa yung bola. Di ba? Nung nalaman na pastor ako, ayaw akong pasahan ng bola eh. Talagang binibigay lang pastor. Di ba? Sa isip-isip ko naman, ang sarap pala maglaro ng ganito, bibigay lang nila. Di ba? Kasi pag sila, mga ganun yung galawan nila. Pag sa akin, ingat na ingat. Di ba? Ako naman, di ba? Shoot ko lang. Di ba? So, yun. Ba't ba tayo napunta doon? Okay, the Bible equips us to live holy lives. Okay, pangalawa, the Bible equips us to know which path to take in life. And Psalm 119:105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Diba? So, hindi mo alam kung saan direksyon ng buhay mo, saan ka pupunta, sasabihin ng Bible. Sabi nga dyan, when you don't know which way to go, the Bible will tell you. When you don't know what to do, the Bible will tell you. When you don't know what to say, the Bible will tell you. When you don't know how to react, the Bible will tell you. Amen? Tapos meron ngang testimony si Jo noon, di ba? Pinapagawa daw siya ng sabi ng teacher niya, gawa kayo ng tula na may ganitong saknong, taludtod, ganyan-ganyan. Ang matalinong Jo, kumuha sa Psalm, sa Bible. Sabi ng teacher, very good. Hindi niya alam galing sa Bible yon, di ba? Ganon din kami sa English na subject namin. Dahil walang alam sa Bible yung teacher namin, gawa kayo ng poem, di ba? Poem, poem, o ano man, di ba? Ipapasa sa ganito. Kami naman, sa Psalms, tsaka dun sa kanta na Christian, very good. Di ba? Kasi if you don't know, when you don't know what to say, when you don't know what to do, the Bible will tell you. Di ba? Si Bishop may mga ganyang di ba? Parang mga testimony. Diba? English din yon, English teacher. Okay, class, use was in a sentence. Si Bishop, bida-bida nun. Ma'am. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ma'am, tatlo yan, ma'am. Palakpakan yung mga estudyante, di ba? Kasi alam niya yung Bible. Di ba? So, pag alam mo yung Bible, you know what to do. You know what to tell, what to say. You know what to go. Where to go pala. Di ba? Amen? Amen. Okay? Kaya basa na ng Bible. Okay? Next naman, sabi, the Bible equips us for ministry. Sabi nga, oh, how I love your instructions. I think about them all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Yes, I have more insight than my teachers, for I am always thinking of your laws.
I am even wiser than my elders, for I have kept your commandments. Kaya, halimbawa, sa mga ministry, sa mga tinatawag dito ni Lord, di ba, na humayo, ayan, ang mag-equip talaga sa atin ay ang salita ng Diyos. Okay? Kaya, when we don't know what to do, the Bible will tell us. When we don't know how, the Bible will tell us. When we don't know when, the Bible will tell us. Kaya gayahin nyo si Billy Graham tsaka si Catherine Kuhlman. Diba? Na kapag ini-interview, walang sinasabing iba. Kundi the Bible says, diba? Mr. Billy Graham, ano ang masasabi nyo tungkol sa ganito? The Bible says, laging tungkol sa Bible. Okay? Huwag kang sasagot ng opinion mo, prinsipyo mo, kundi patungkol lang sa Bible. Okay? So, the Bible equips us. Pangalawa, the Bible exposes us. Hebrews 4:12-13. So, yan yung binasa natin kanina. Hebrews 4:12-13. Next mo, Grace. Yan. So, for the Word of God is alive and active, sharp than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him. To Him, we must give an account. Diba? Kaya ang Bible, it exposes, next natin, us for who we really are. Dati, ano ang pagkakaintindi niya sa double-edged sword? Diba, ang turo sa atin sa 1-to-1, sa spiritual warfare, ang double-edged sword, ginagamit siya to combat the enemy. Para, di ba? Yung parang i-oppose, i-attack yung enemy para labanan. Pero yung dito, yung interpretation niya dito, ginagamit din pala ng Panginoon yung double-edged sword to cut. Yung para ikat tayo, ikat yung puso natin para malaman ng Panginoon kung ano yung laman. Di ba? And ganun ang ginagawa ng Bible. Pansinin nyo, bakit minsan may mga pangangaral tayo na tamang-tama kayo? Tapos ang ending kayo, galit kayo sa akin. Di ba? Pero ang totoo, the Bible exposes us. Ang ginagawa kasi ng Bible, dahil double-edged sword siya, kinakat ka niya spiritually, tapos binubukan niya anong meron sa puso mo. Di ba? Kaya minsan, halimbawa, pag matindihan lalo yung preaching, parang naiiyak ka na. Minsan, nahihiya ka na kay Lord din. Minsan, gusto mo na lumuhod. Minsan gusto mo na magbago ng buhay kasi it exposes you na ito, ganito ka. Pag may pangangaral tungkol sa pagpapatawad, tinatamaan ka. Sa pagbibigay, tinatamaan ka. Sa pagiging disciple, tinatamaan ka. Sa pagiging worldly, tinatamaan ka. Kasi the Bible exposes us and it exposes us for who we really are. Kaya alam nyo, hindi tayo makakapagkunwari sa Diyos. Hindi tayo makakapagpeke, hindi tayo makakapag yung tago, kasi hayag sa Kanya ang lahat. Diba? Alam niya kung sino yung totoo, alam niya kung sino yung okay, alam niya kung sino yung tumalikod na sa Kanya, alam niya kung sino yung talagang apoy. Diba? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo, yung merong, diba, na possess ng bad spirit. Inano siya, yung parang in-instruct siya, punta ka sa church na ganito. Sirain mo yung church na yon. Pero buti, di ba, prayerful. Di ba, yung church, tsaka yung pastor, na-discern nila na, sisirain ito ang church. Kaya nirebuke. Nirebuke nila yung demonyo dun sa tao na yon. Tapos, ang ending ng story, kinwento niya, alam nyo, nung ako ay yun nga, yung parang possession ng spirit, nakikita ko sa mga tao may apoy. May apoy daw talaga, nakikita niya. Kaya in the spirit, nakikita yan. Sabi niya, merong apoy na ang lalakas. May apoy na mga sakto lang. May apoy naman daw na papatay na. Parang ganon. Diba? So ang Diyos, alam niya. Diba? Kung ano ang kalagayan ng puso natin. It exposes us for who we really are. Pero kapag ganon, diba, pag ina-expose tayo ni Lord, ano talaga ang proper response? Diba? Yung kunwari, in-expose ka niya, John Rex, ito yung kasalanan mo ngayon. Anong proper response? Hindi ka magagalit. Hindi ka magdadabog. Hindi ka iiwas. Hindi ka tatamarin. Hindi ka a-absent. Mas lalo kang lalapit sa Kanya. Diba? Parang sa doktor, oy, may ubo ka. Ha? May ubo ko? Diba? Tama ba yun? Diba? Parang,
ano pala ako? Anong ginagawa ng pasyente? Sige nga, Dok, resetahan mo ko. Sige nga, Dok, sabihin mo sa akin ano yung gagawin ko. Diba? Tayo ang ginagawa natin kay Lord. Ha? Makasalanan. Tago. Diba? Hindi. Ginagawa natin yung ginawa ni Eva at ni Adan. Diba? Na nagtago sila. Eva, Adan, asan kayo? Oh, andito kami. Ano, Lord? O bakit? Hubad po kami, ganyan-ganyan. Diba? Maanot ang nangyari? Lord, sorry. Nakain namin yung ano. Diba? Dapat ganon. Pero yun nga, dahil mga anak tayo na Eva at Adan, minsan nakikita sa atin yung ganon. Ay, si Pastor. Diba? Bakit namang masama? Nasa festival din ako. Diba? Ay, si Pastor. Todo mas. Todo. Bakit? Diba? Ano bang ginagawa mo? Diba? Kaya wag tayong magtago, wag tayong umiwas. Ang proper response, kapag hinahayag ni Lord yung kasalanan mo ay magsisi. Magrepent. Sorry. Diba? Hindi yung, diba? Oy, nabalitaan kita, nanood ka daw ng horror bakit ba? Karapatan ko yon. Diba? Hindi ganon. Uy, balita ko. Nanliligaw ka daw. 2. Bakit ba? Diba? Kailangan, ay, ganun po ba? Sorry po. Ganyan. O, balita ko, nagkating ka daw. Balita ko, sabi nila, ka daw. Di ka daw nag-aaral ng mabuti. Ay! Diba? So, wag tayong magalit. Wag tayong lang. Diba? Kundi mag-repent tayo. Lord, sorry po. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat proper yung response mo. Okay? Parang galit yun Ayan. Letter B, it exposes the real you. Ayan. So, it exposes the real you. Sabi nga, tingnan nyo yung sabi ng Acts 2:37-38. Sabi Peter's words pierced their hearts and they said to him and to the other apostles, Brothers, what should we do? Sabi, Peter replied, each of you must repent of your sins. Turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Kasi sa kanila, tumama sa kanila yung word of God. Yung sinabi ni Pedro. Kaya naman, anong nasabi nila? Napasabi sila, anong kailangan namin gawin? Anong gagawin namin? In-instruct sila ni Peter. Anong gagawin? Mag-repent, mag-turn to God, magpabaptize in the name of Jesus Christ. Di ba? Hindi sinabi dyan, at nagdabog, at sinuntok si Pedro, di ba? Kinaladkad, hindi. Di ba? Kundi nagrepent sila. Kaya dapat tayo din. Ano pa ang ginagawa ng Bible? The Bible will expose your sin. Numbers 32:23, but if you fail to keep your word, and then you will have sinned against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Ano yung mga expose nila? It will expose your selfishness. It will expose your weaknesses. It will expose mistakes. Kaya alam nyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag kayong iiwas. Di ba? Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Di ba? Ganon ginagawa. Yung parang ano kaya babasahin ko ngayon? Yun. Di ba? Yung parang roleta ginagawa. And Judas hung himself. At nagpakamatay si Judas. Diba? Kaya mahirap daw yung ganon. Kasi mamaya mo, naghahanap ka ng encouragement. Diba? Tapos ganon yung paraan mo ng Bible. Ito. At nagpakamatay si Judas. Diba? Kaya hindi dapat. Buti sana kung ang na-tsempuhan mo, diba? He loves you with an everlasting, diba? Do not grow weary in doing well. Paano kapag ganon? Diba? O kaya yung mga lahi ng ulupong. Diba? Parang ang hirap ng ganon. Mga ahas, diba? Yung parang ang hirap. Kaya dapat basahin mo lahat. Diba? Kompleto, with konteksto. Diba? So, ganon. Kaya minsan, diba, parang nakakatuwa. Pag nagbabasa ka ng Bible, aray, wag ka daw iiwas. Wag ka daw iilag. Kasi yung iba, pag hindi ako yan. Hindi ako yan. Diba? Maramot, hindi ako yan. Diba? Hindi ganon. Okay, kundi, yung i-admit natin, mag-repent tayo,
kung ina-expose ng Bible yung mga kasalanan natin. Sunod naman, the Bible will expose your words. Sabi, hindi ko na ilagay. Matthew yan. Sabi, I'll tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. Diba? The words you say will either acquit you or condemn you. Diba? Kaya nga, diba, last week, sinabi ko sa inyo na wag na kayong magganto, wag na kayong magganyan. Kasi ang Bible, talagang dyan, yung mariing sinasabi, ingatan nyo ang mga sinasabi nyo. Kung ikaw ay machismis, mo yan, tanggalin mo yan. Kung ikaw ay slanderer, tanggalin mo yan. Sinungaling, tanggalin mo yan. Magsisi ka sa kasalanan mo. Diba? Kung ikaw ay nangiinsulto, magsisi ka. Kasi sabi the word will judge what we say. The word will make us aware of what we say. And the word will make us watch what we say. Pagdating ng araw kasi, pagsusulitin mo yon, i-judge ka ni Lord. O Gab, bakit sinabi mo sa taong to na ganito siya? O George, bakit mo siya chinismis? O, haharap ka talaga sa Diyos. Diba? Kaya mag-ingat tayo. Hanggat maaari, whenever we say something, dapat nakaka-encourage. Dapat nakaka-uplift. Hindi yung minsan na nga lang nag-ayos ng kilay. Ba't kanyang kilay mo kapal? Diba? Parang yung kilay mo ganito. O, minsan lang nagpakulot. Kulot. Inasar mo pa. Diba? Minsan lang mag-makeup. Uy, yung kapal naman ng makeup, parang bangkay. Di ba? Parang minsan. Yung parang dapat nakaka-uplift, nakaka-encourage yung mga sinasabi natin. Di ba? Naglagay ng ribbon na malaki dito. Uy, papansin to. Di ba? Kaya, yung dapat, yung mo na lang, encourage mo. Uy, ang ganda ng ribbon. Di ba? Yung daig mo pa yung teddy bear doon. Kaya, dapat ay ingatan natin yung salita natin. Sunod naman, the Bible will expose your thoughts. Yan, sipin nyo maigi, ang galing ng Bible. Bakit? Kasi kahit thoughts, kahit pag-iisip, ina-expose. Di ba? Sabi for from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. Sabi ng Mark 7:21-22 yan. Kaya alam ng salita ng Diyos. Ina-expose niya lahat ng kasalanan. Lahat ng salita, lahat ng nasa puso, nasa isip. Diba? Alam ng Bible. Kaya sabi, the Word will cause you to evaluate what you think. The Word will evaluate your attitudes. And the Word will correct un-Christ-like thinking. Pag ang pag-iisip mo ay hindi nakagaya ni Jesus, pag nagbasa ka ng Bible, i-correct niya. O dapat, hindi ka ganito. Diba? Yung parang, alam mo yun, yung pinagmamalaki mo pa. Pastor, hindi ko siya sinampal. Pero sa isip mo, pinapatay mo. Diba? Pastor, hindi ko siya hinalikan. Pero sa isip mo, nire-rape mo. Diba? Kasi, ganon. Ang isip, madumi yan. Ang isip, makasalanan. Ngayon, paano magiging malinis yan? Paano mare-renew? Romans 12:1. Diba? 12:1-2. Be renewed. Diba? By the renewing of your mind. Be transformed pala. By the renewing of your mind. Sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. Diba? Kaya sabi nung nanay niya kay Jay Jan, you have, na-brainwash ka na. Diba? Sabi niya, Mom, my brain has been washed. Sabi niya ganun, tuwan-tuwa siya. Kasi kung alam mo lang kung ano yung nasa utak ko, magpapasalamat ka na na-brainwash ako ni Lord. Diba? Kaya ganun din tayo. Amen? Amen. Diba? Diba? May nakita ka, nag-holding hands. Diba? Sasabihin, ay, kirida niya. Yung pala kapatid. Diba? Ay, diba yung mga, ang dami na agad iniisip. Naintindihan? Kaya nga, doble-doble yan eh. Yung parang, yan, trabaho, ay yung parang sunod-sunod yan. Kaya sa susunod, itatopic din natin yon. Yung kunwari, may nang chismis. Yung chinismis lang, uy, nakita ko sila magkasama. Tapos itong isa na to, magko-conclude. Ay, niyakap. Diba? Tapos sasabihin sa isa, ay, hinalikan, tapos niyakap. Diba? Yung parang, ang gossip, ang ginagawa niya, sasabihin doon sa isa, tapos hahayaan mong mag-construct ng kung ano-anong isip yung isa. Tapos hanggang sa mapasa-pasa na. Ganyan ang ginagawa ng gossip. Diba? Yung may sasabihin ka lang na isa,
Tapos, hahayaan mo siyang mag-construct na ng sarili niyang kwento. Kaya hindi napapabuti yung mga ganon. Kasi lahat tayo, corrupted ang isip natin. Kahit pa sabihin mo, hindi, ganyan. Kaya ako nga ayoko sa overthinker, di ba? Huwag kang masyadong mag-overthink kasi alamin mo kung ano yung totoo. Di ba? The truth kasi will set you free. Tsaka kung ano yung totoo, walang iba kundi si Jesus yun. Kaya dapat, sabi ko nga, ang gossip, mapalitan niya ng gospel. Diba? Kaya nung Friday, nagbigay kami ng Bible ng mga boys. Tuwan-tuwa sila eh. Kasi talagang pag gospel ang inuuna mo, ang saya-saya. Pero pag gossip, it tears everyone's heart. Diba? Parang na-hurt. Diba? Nagkokos ng pain. Ang sakit sa damdamin. Pero pag gospel, saya. Diba? Kaya dapat unahin gospel. Hindi gossip. Okay? Sabi mo sa katabi mo, gospel. Yan, di ba? Kaya kung tayo ay may mga ganyan, it's time na i-expose na ng Word of God yan. Una, the Bible equips us, the Bible exposes us, and last na lang, the Bible encourages us. Ito, favorite natin to. Siyempre, nakakapagpalakas pala ng loob ang Bible. Romans 15:4, di ba? Kagaya ng sinasabi dyan. Next natin. For everything that was written in the past was written to teach us. Sabi nyo nga, teach us. Sabi, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Magkaroon tayo ng pag-asa. Diba? Dahil sa mga encouragement na yon. Kaya, alam nyo, ang Bible, kinakailangang mabasa nang sa gayon, ma-encourage ka. Sino sa inyo ang hilig nyo ma-down? Down sa school, down sa work, down sa church, down. Diba? Laging down. Yung parang malungkot sa ganito. Ang sikreto para ma-uplift ulit kayo, basa ng Bible. Naintindihan? Kaya sa amin noon, walang masyadong sinasabi sa amin si Ate Beck, Ate Ruth. Pag kami malungkot, basa ka ng Bible. Diba? Faith confession ka. Mag-declaration ka. Maya-maya, ayos na. Diba? Lalo yung mga confession na, in Christ, I am anointed. In Christ, I am blessed. In Christ, I am filled. In Christ, I am abundant. In Christ, I am victorious. In Christ, I am triumphant. Di ba? Parang afternoon, ang saya-saya mo na ulit. Di ba? Kasi sa kanila, ganto ka. Sa kanila, ganyan ka. Sa kanila, ganun. Pero dapat ang pansinin mo, in Christ. Amen? Huwag mong pansinin yung mga sinasabi ng iba. Pansinin mo yung sinasabi sa'yo ni Lord. Di ba? You are loved. You are precious. Di ba? Yun ang sinasabi ni Lord sa'yo. Kaya dapat, ma-encourage ka by the Word of God. Amen? Amen. Okay? Kaya minsan, pag discourage ka na, mga 1 buwan ka ng discourage, baka 1 buwan ka na rin, hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Pag 1 linggo ka ng discourage, baka 1 linggo ka na rin, hindi nagbabasa ng Bible. Kasi, mahirap ma-discourage kapag nagbabasa ng Bible. Diba? Mabasa mo pa lang yung, why so downcast, oh my soul? Put your hope in God and bless the Lord, oh my soul. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Diba? This is the day, we will rejoice and be glad in it. Diba? Kaya maya-maya, unti-unti nang sumusunod yung bibig mo. Gumagano na. Talaga, nagre-rejoice ka na. Diba? Kasi kakakanta mo, kakakonfess mo, ayan, diba? Nagpo-program na yung mind mo, nagpapadala na ng kung ano-anong mga cellula, diba? Sa iyong katawan. Diba? Kasi naayos na. Kasi nga, spirit, soul, and body yan. Ang pinakaloob, spirit. Pag yan ay na-bless, na-encounter niya ni Lord, maapektuhan yan ang soul, tsaka ang body. Ang soul body, mapangdaya yan. Diba? Feeling ko, feeling. Diba? Panay feelings. Diba? Pero dapat bumalik tayo sa we live by faith, not by sight. Yung katawan nga daw, may naalala kami ni Ate Mer, yung katawan daw pala, walang limitasyon yan. Kaya niyang gawin kung ano yung dapat niyang gawin ngayon. Ang limitasyon, nasa loob. Diba? Pag naramdaman ng loob na, ayoko na. Diba? Pag na-discourage na yan, di natatayo yan. Kaya yung mga taong ayaw tumayo, ayaw lumabas sa kwarto, ang problema nun sa loob.
Hindi sa katawan na may sakit o may something. Kaya dapat ang magamot, yung loob muna. Amen? Paano? Word of God. Diba? Dito sa kapitbahay natin, may mga therapy dyan. Dito, yung sa Pinapark. Kung ikaw ay may trauma, pa-therapy ka. Kung ikaw ay depressed, pa-therapy ka. Kung ikaw ay pa-therapy ka. Kung yung therapy ka. Diba? Pero tayo, alam natin, ang sagot doon. Diba? Depression, magpuri ka sa Diyos. Diba? Trauma, do not fear. Do not be dismayed. Kakasamahin ka ng Diyos. Amen? Diba? Mag-pray, magbasa ng Bible. Maranasan ng presence ni Lord. Ayun. Diba? Doon sa kabila, may bayad. Diba? Libo-libo. Bible, free lang. Libre. Kaya buklatin mo na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buklatin mo na, basahin mo na. Yeah. Okay? And sabi nga dyan, the scripture gives us hope and encouragement. Diba? Kasi tayo nga, pag nagbabasa tayo ng Bible, na-encourage tayo kasi bakit may pag-asa doon at saka may pagpapalakas. Ano yung mga matututunan nyo sa Bible? Kagaya, for example, gusto mong malaman, paano bang nagkaroon ng faith si Abraham? Mababasa mo, the faith of Abraham. Magkakaroon ka ng endurance, kagaya ng kay Jacob. Malalaman mo, from Joseph, we learn that good things can happen from bad circumstances. From the stories of Moses and the Exodus, we learn the faithfulness of God. From Samuel, we learn to listen for the voice of God, and the list goes on. Marami tayong matututunan. Di ba? Kasi nasulat nga ang Bible para ano? Para i-encourage tayo, para palakasin tayo, di ba? Sino sa inyo na-encourage pag nababasa nyo to? Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans. Favorite natin yan. I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope. Di ba? Parang matutuwa ka, oh, saya, may plano sa akin si Lord. Nakaka-encourage, di ba? Pero pag nanood ka lang ng balita, ay wala na. Sunog sa ganito, sunog sa ganyan, lindol sa ganito. Tapos may prophecy pa si Baldwin ba yun? Yung mga manghuhula, ay ganyan-ganyan. Italia ang rep, Italia ang TV, Italia ang aparador, Italia ang drum. Diba? Hanggang sa hindi mo magamit kasi panay-tali na. Diba? Yan, kasi, pero pag nalaman mo, ay may plano ang Diyos sa atin. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Pero yung iba natatakot na. For example, si Elon Musk, sino sa inyo updated kay Elon Musk? Sa 2027, lilikha na sila, maggagawa sila ng 1 million humanoid. 'Di ba? Na may yung parang robot, may kasamang flesh ng tao. 'Di ba? Isipin niyo maigi 'yon, paano nilang gagawin 'yon, 'di ba? And marami na, yung parang nagwo-worry na, nangangamba na kasi baka mawalan na sila ng trabaho. Kasi ang plano nila Elon Musk, bawasan ang mga taong nagtatrabaho kasi meron silang yung leave na pangbuntis. Yan, maternity leave, nagkakasakit ang tao, nalilate, 'di ba? Pero ang robot kasi kaya nang gawin, hindi napapagod, 'di ba? Kaya diba? Tapos parang kinilabutan ako nung nakita ko yung speech ni Elon Musk kasi nanalo si Donald Trump, 'di ba? Ganun siya ng ganun. Tapos naghihiyawan yung mga tao. Woo! Tapos parang ang nadama ko sa kanya, parang antichrist, parang ganun. Sabi niya, I'm excited about the future. Sabi ganun. Woo! Gumaganon siya. Tapos ang sabi nga nila, may kumpas daw si Elon Musk na pang Illuminati. Hindi ko alam kung anong kumpas yun eh. Tapos yun nga parang, basta excited siya sa future. Parang isipin nyo ang antichrist, ang mga tao sa mundo may plano. Di ba? Tapos yung mga drone nga, di ba? Ang sabi-sabi lang nila, yung mga drone daw na yan, na binibuild nila, pwedeng gamitin to spy, pwedeng gamitin to spread the virus, tapos pwede rin daw gamitin as weapon. Di ba? Halimbawa, gusto nilang sakupin ang bansa na ito, patayin ang mga bansa na to, yun, may mga drones na. Kung ikaw, normal ka lang tao, kakabahan ka. Paano na tayo? Paano yan? Diba? Pero kung ikaw, alam mo ang Bible, alam mo may plano si Lord sa'yo. Amen? Nabasa ko na ang dulo ng Bible. And mga kapatid, it is good. It will be good. Diba? Magiging mabuti ang ending natin.
Kaya dapat, ma-encourage ka. Amen? Sabi nga ng kanta natin, He will come and save you. Diba? Hindi natin alam, bago pa man dumating yon, bago pa magpakita si Antichrist, dapat wala na tayo dito. Rapture na. Amen? O basta maging ready lang tayo palagi. Okay? And ito na nga, kaya ano ang mga ginagawa ng Bible? The Bible gives us encouragement. It lifts us up when we are down. It gives us strength when we are weak. And it helps us to keep going when we want to quit. Pag gusto mo na sumuko, siya ang nagpapalakas sa'yo, yung Bible. Okay? And lastly, the Bible gives us hope. 1 Thessalonians 4:18, so encourage each other with these words. Ano-ano yung mga hope na yon? It gives us hope of eternal life. It gives us hope for the present. It gives us hope for the future. And it gives us hope to carry on. Kaya, pag alam mo ang Bible, magpapatuloy at magpapatuloy ka talaga. Hindi ka susuko dahil lang sa mga problema na yan. Kung alam mo ang Bible, kakayanin mo. Amen? Matatapos mo ulit itong 2025 ng matagumpay, pinagpala, di ba? At talagang blessed na blessed ang iyong kaluluwa. Kaya ulit, sabihin mo ulit sa katabi mo, basa na tayo ng Bible. Kaya, church, di ba, it's time to go back sa Bible. Di ba? Sabi ko nga sa BBS, kailangan ibalik ulit natin yon na kung saan ka man magpunta, palengke man yan, grocery man yan, school man yan, dapat pag binag-read ka, wow, ang laman ng bag ni Gabi may Bible. Pag binag-read si Jasil, wow, may Bible. Pag binag-read si Aaron, wow, may Bible. That ganon. Di ba? Pag halimbawa may magtatangkang mangkuha ng ng gamit mo, ay, may Bible. Huwag na lang. Di ba? Ganon. Amen? Kaya dapat, we need to return to Bible. In our conclusion, na-bless lang ako dun sa shinare ni Sai. Sino nakapanood sa inyo nun? Dati kasi yung babae na yun, sabi niya, nagre-reklamo siya sa pastor niya kung bakit hindi siya nagbabasa ng Bible. Sabi niya sa pastor niya, kasi pastor ang kapal-kapal ng Bible. Sabi ng pastor niya sa kanya, dapat nga magpasalamat kay na makapal yung Bible. Tapos pinaliwanag niya, sabi niya, alam mo ining, itong first na pages ng Bible, itong first chapters na Genesis 1 and 2, diyan makikita ang totoong plano ng Diyos, ang gusto ng Diyos na mangyari lang sa tao. Di ba Genesis 1 and 2, masaya? Nasa paraiso ang mga tao, provided lahat ng mga pangangailangan niya. Sabi niya doon, the rest, sinira na ng tao. Di ba? Kaya makapal ang Bible, bakit? Kasi palatandaan yan na kahit sinisira ng tao ang buhay niya, hindi nag-give up ang Diyos sa kanila. That's why makapal ang Bible. Yun kasi ang kwento ng pagpapasensya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen?